Ika-41 kabanata, Dalawang Panauhin. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, laboratorio, lugar kung saan isinasagawa ang mga eksperimento, katipan, kasintahan, maiwaglit, maialis, umaslang, umatay, pilat, teklat, danyos, bayad sa nasira, umuukil-kil, gumigiit, pumapasok, sumisingit, selyado, sarado, nakakandado. Dahil sa nangyari, hindi dalawin ng antok si Crisostomo, kaya naisipan nitong gumawa sa kanyang laboratorio. Maya-maya, pumasok ang kanyang utusan at sinabing mayroon siyang panauhing taga-bukid. Pinatuloy niya ito nang hindi man lamang lumilingon. Ang kanya palang panauhin ay si Elias. 3 ang pakay ni Elias sa pagpunta niya kay Crisostomo. Una, upang ipaalam na nilalagnat o may sakit si Maria Clara. Ikalawa, magpapaalam na siya kay Crisostomo sapagkat nakatakda siyang magtungo sa Batangas. At ikatlo, itatanong niya sa binata kung wala na itong ipagbibilin sa kanya. Hinangad ni Crisostomo ang maluwalhating paglalakbay ni Elias. Hindi rin nakatiis si Crisostomo at tinanong kung paano napatigil ni Elias ang kaguluhang nangyari sa liwasan. Sinabi ni Elias na kilala niya ang magkapatid na namuno sa panggugulo. Ang mga ito ay mga sibil. Ang ama ng magkapatid ay pinatay sa palo ng mga sibil na nanggulo sa liwasan. Ngunit dahil sa may utang na loob ang magkapatid kay Elias, sila ay madaling napakiusapan ito. Hindi na kumibo si Crisostomo, kaya nagpaalam na si Elias. Nagbihis at nanaog si Crisostomo habang sinisisi ang sarili sa pagkakasakit ng kasintahan, kaya papunta siya sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa daan, nakasalubong niya ang isang maliit na lalaking nakaitim at may pilat sa kaliwang pisngi. Ito ay si Lucas, ang kapatid ng taong madilaw na namatay sa paghuhugos ng unang bato sa paaralan. Nabanas ng husto si Crisostomo sa pangungulit ni Lucas kung magkano raw ba ang ibabayad sa pamilya ng kanyang kapatid. Sinabi ni Crisostomo na magbalik na lamang daw si Lucas dahil dadalaw siya sa isang may sakit. Saka na raw nila pag-usapan ng tungkol sa pagbabayad. Mauubos na ang kanyang pagtitimpi kaya tinalikuran niya kaagad si Lucas. Sinundan ng masamang tingin ni Lucas si Crisostomo, sabay bulong sa sarili na ito raw ay apo talaga ng taong nagbilad sa init sa kanyang ama at iisa nga ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat. Subalit kung si Crisostomo raw naman ay mahusay magbayad ng mataas, baka sakaling sila ay maging mabuting magkaibigan.